Filipino 4, Term 1, Week 3. Parabola. Tekstong biswal. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa parabola at tekstong biswal. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Ayos. Ayusin ang mga nakagulong titik upang mabuo ang kaisipang inilalarawan mula sa tinalakay sa nakalipas na aralin. Para sa unang bilang. Kwento ng mga hayop ang mga tauhan at nag-iiwan ng aral sa mambabasa. Magaling. Pabula. Pangalawa. Ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Tama. Di verbal na hudyat. Pangatlo. Salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Tama. Onomatopeya. Pang-apat. Sinaunang gawain na naglalaman ng di-verbal na hudyat. Magaling. Ritual. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Suring larawan. Suriin ang nakikitang larawan at sagutin ang katanungan kaugnay dito. Una, anong elemento ang makikita sa larawan? Pangalawa, nagbabasa ka rin ba ng Biblia? Bakit? Pangatlo, bakit mahalagang magbasa ng Biblia? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tala salita. Gamitin ang mga hindi nakaayos na salita sa hanay A para maunawaan ang ipakahulugan ng mga nakasalungguhit na mga salita sa hanay B. Matapos itong mabuo, isusulat ito sa hanay C. Para sa unang bilang, nilustay niya ang lahat-lahat ng kanyang kayamanang minana sa walang kabuluhang bagay. Magaling! Ibig sabihin ng nilustay ay inubos. Pangalawa, dahil sa kanyang ginawang desisyon ay lubha siyang nagdalita. Tama. Naghirap. Pangatlo, kahit ang mga alipin ng kanyang ama ay tiyak na hindi magkukulangan sa pagkain. Magaling. Katulong. Pang-apat, sa kanilang tahanan ay
lumalabis ang pagkaing inilalaan para sa mga katulong. Mahusay, sumusobra. Panglima, nang nasilayan ng ama ang papalapit na anak, siya ay napatakbo upang salubungin ito. Napakagaling! Makita. Ikalawang araw. Unang aralin, pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Ano nga ba ang parabola? Ang parabola ay isang uri ng akdang pampanitikan na naglalaman ng kwentong may malalim na aral sa buhay. Kadalasan ay may temang moral o espiritual. Karaniwang itong hango sa mga pangyayari sa tunay na buhay at tao ang mga tauhan, hindi hayop. Ngayon ay basahin natin ang parabolang pinamagatang ang alibughang anak. Ito ay makikita sa aklat ng Lucas, Kabanata 15, talata 11 hanggang 32. May isang mayamang ama na may 2 anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana ay ipinagbili niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang taggutom sa bansang iyon ay isa na siyang pulubi. Namasukan na siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay ipinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lamang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit, inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan ay gayon na lamang ang kanyang galit kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Akong masunurin niyong anak na buong katapatang naglilingkod sa iyo ay hindi ninyo naipagpatay kahit isang guya man lamang.
ngayong dumating ang alibughan ninyong anak na lumusatay ng iyong kayamanan, ay guguhol kayo ng malaki at magdiriwang. Sumagot ng marahan ang ama, "Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita." Sagutin ang mga katanungan. Una, sino-sino ang mga tauhan sa parabola? Magaling! Ang mga tauhan sa parabola ay ang ama, ang bunsong anak, at ang panganay na anak. Pangalawa, ano ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama? Tama! Hiniling ng bunsong anak na ibigay na sa kanya ang bahagi ng mana na nakalaan para sa kanya. Pangatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kanyang mana. Magaling! Naghirap ang bunsong anak, naging pulubi at napilitang mag-alaga ng baboy habang nagdurusa sa matinding gutom. Pang-apat, paano tinanggap ng ama at ng panganay na kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak at kapatid? Tama! Masayang tinanggap ng ama ang bunsong anak at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik, samantalang nagalit at naghinanakit ang panganay na kapatid. Panglima, anong mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? Paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? Napakagaling! Ang aking ama o ina ay mapagmahal, mapagpatawad at handang umunawa tulad ng ama sa akda. Pinahahalagahan ko ang kanilang pag-aaruga sa pamamagitan ng paggalang, pagsunod sa mabubuting payo at pagpapakita ng pasasalamat. Pinatnubay ang pagsasanay. Parehong eksena. Ang sumusunod na pangyayari ay maaaring mangyayari sa tunay na buhay. Isulat ang naisip mong kaparehong pangyayaring nasaksihan o nabalitaan, nabasa o napanood na kaugnay ng bawat sitwasyon. Una, matapos kunin ang mana ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Kaparehas na pangyayari. Narito ang halimbawang sagot. May isang anak na umalis ng kanilang bahay upang manirahan sa ibang lugar at gamitin ang perang ibinigay ng magulang para sa pansariling kagustuhan. Pangalawa, dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Kaparehas na pangyayari. Narito ang maaaring maging sagot. May taong nalulong sa bisyo at naubos ang kanyang pera kaya't umabot sa puntong halos wala na siyang makain at mamalimos na lamang upang mabuhay. Pangatlo, agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan at nagsisi sa mga maling nagawa. Kaparehas na pangyayari. Magaling! May isang anak na naglayas ngunit kalaunan ay nagsisi, bumalik sa kanilang tahanan at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Paglalapat at pagugnay. Gagawin ko, isulat ang iyong sasabihin batay sa sumusunod na sitwasyon. Una,
Nakita mong nahihirapan ang iyong nanay sa pagbubuhat ng kanyang pinamili sa palengke. Dali-dali kang lumapit sa kanya. Ano ang iyong sasabihin? Tugon ko, Nay, tulungan na po kitang magbuhat ng mga pinamili ninyo para hindi na po kayo mahirapan. Pangalawa, nagsusulat ka sa iyong notebook ngunit nagkamali ka. Wala kang dalang pambura kaya hihiram ka sa kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Tugon ko, maaari ba akong makahiram ng pambura sandali dahil nagkamali ako sa aking sinulat? Pangatlo, nakita mong maraming papel ang nagkalat sa bahay ninyo. Kagagawan pala ito ng iyong kapatid. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Tugon ko, pakiusap naman. Pakipulot at ayusin mo ang mga papel na ikinalat mo upang maging malinis ang bahay natin. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na gumagamit ng mga larawan, simbolo, hugis, kulay o disenyo upang iparating ang mensahe o impormasyon. Mas naunawaan ito sa pamamagitan ng pagtingin kaysa sa pagbasa ng mahahabang salita. Pagproseso ng pag-unawa. Aking masasabi, isulat ang iyong sasabihin batay sa mga sumusunod na larawan mula sa binasang parabolang Ang Alibughang Anak. Isaalang-alang ang paggamit ng angkop na wika batay sa edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Una, kinukuha na ng anak ang kanyang mana sa ama. Pangalawa, inuutusan mo ang iyong kasama sa bahay na bigyan ka ng maiinom. Pangatlo, humihingi ka ng tawad sa iyong tatay dahil sa iyong kasalanang nagawa. Pinatnubay ang pagsasanay. I feel it. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong kwaderno. Una, ano ang gintong aral na nakuha mo mula sa kwento? Ang gintong aral na nakuha ko mula sa kwento ay ang kahalagahan ng pagsisisi, pagpapatawad at walang hanggang pagmamahal ng magulang sa kanilang anak. Pangalawa, kaya mo bang sagutin ano ang naramdaman mo sa sumusunod na pangyayari? Paglalapat at pag-uugnay. Pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na binubuo ng isang diwa na may simuno at panaguri. Ang isang pangungusap ay maaring payak, tambalan o hugnayan. Hugnayang pangungusap. Ang isang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-isa at isa o higit pang sugnay na di nakapag-isa na magkaugnay. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na di magkatimbang tulad ng dahil, kung, nang, bago, upang, kapag, sapagkat. Kakikitaan ito ng relasyong sanhi at bunga.
Halimbawa, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya dahil sa gutom. Sasama si Sandy sa picnic kung sasama din si Leomar. Paglalapat at pag-uugnay. Ugnay, hugnay. Kilalanin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit mula sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Bumuo ng hugnayang pangungusap gamit ang nasalungguhitang salita. Una, sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkaing inilaan para sa mga katulong. Sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos. Ano ang kasing kahulugan ng nakasalungguhit? Kasing kahulugan, sobra. Pangungusap, labis ang aking tuwa nang makita kong nagkasundo muli ang magkaibigan. Pangalawa, nilusatay niya sa mga walang kabuluhang bagay ang kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. Kasing kahulugan, winaldas. Pangungusap, hindi nakabili ng libro si Ben dahil nilusatay niya ang ipon niya. Pangatlo, lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Kasing kahulugan, naawa. Pangungusap, lubhang nahabag ang guro sa batang walang dalang pagkain kaya binigyan niya ito ng baon. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tala-tuklas. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari batay sa nabasang teksto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Narito ang mga tamang sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Alam ko na, ibigay ang mahalagang natutuhan sa mga tauhan sa binasang parabola batay sa makikitang larawan. Una, alibughang anak. Magaling! Natutuhan ko na mali ang maging suwail at maglustay ng biyaya at mahalagang magsisi at magbalik loob sa pamilya kapag nagkamali. Pangalawa, ama. Tama! Natutuhan ko na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay mapagpatawad, maunawain at handang tumanggap muli kahit nagkasala ang anak. Pagsusulit. Dugtong dunong. Dugtungan ang mga sumusunod na pahayag upang mabuo ang pangusap na hinihingi. Una, huwag maging sakim dahil nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan at problema. Pangalawa, makakatapos ako sa pag-aaral kapag tinulungan ko ang aking sarili na magsumikap. Pangatlo, sumunod sa payo ng mga magulang upang mapunta sa tamang landas at makaiwas sa kapahamakan.
Pang-apat, hindi dapat mainggit sa kapatid sapagkat bawat isa ay may kani-kaniyang biyaya at kakayahan. Panglima, mahalin ang magulang bago pa magsisi sa huli at habang sila ay kasama pa natin. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa parabola at ang tekstong biswal. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.